For today's ganap mga pre, we will just do a short recap tungkol sa mga rules and guidelines when it comes to building your own Thai concept inspired na motor. Sa dami ng mga motor show events dito sa Pilipinas, may mga kanya-kanya ng mga rules when it comes to motor show, especially sa Thai concept. Noon, non-pro at pro lang yung mga category, pero ngayon, ang dami na. Meron ng beginners category, merong non-pro novice, merong NGO non-pro, NGO expert, NGO pro. Pero ang rules na nangingibabaw at fina-follow pa rin ng karamihan na nagpapa-event ng motor show is yun pa rin non-pro at pro category. Short recap lang mga pre tungkol sa rules ng non-pro at pro. Napaka-basic lang naman at napakadaling intindihin. Dito sa non-pro category, kagaya ng build na ginawa ko dito sa aking Raider FI na si Jopay, dapat lahat ng mga piyesang nakakabit sa motor mo is legit Thailand made. At dito na rin papasok yung mga copy-copy, yung mga premium copy ng mga brake system, calipers, at kung ano-ano pa. Pagdating naman sa pro category, dapat karamihan sa mga piyesang nakakabit sa motor mo is legit original. At ang presyo ng mga piyesang nakakabit dito ay mapapamura ka talaga sa mahal ng presyo nila. Tulad ng naka full titanium, naka nickel, naka-Brembo Rossi na mga original na mga piyesa. Kaya sa pro talaga ang totoong labanan. Sa non-pro walang endgame dyan. Dahil mga fake at copy lang yung mga piyesang nakakabit dyan. Sa non-pro naglalamangan sa overall look at tindig ng motor kung maayos at malinis yung pagkagawa. Hindi porket naka-transformer, naka-nickel at naka-artist stage 6 ka, ay sure bull panalo ka na. No. Okay, balik muna tayo sa basics. As we all know mga pre, ang pinaka-basic when it comes to Thai concept is yung rim set. Ito yung pinaka-basic rule when it comes to Thai concept is yung rim set. Dapat naka 17 rims po tayo. Tulad ng ating Raider na si Jopay, alam naman nating lahat na basta Raider naka-mags yan pag binilay natin sa market. Pero dito, naka-rim set siya kasi Thai inspired po yung motor natin. Of course, dapat yung rim set natin is legit Thai brand. Thai concept po ito, kaya yung mga piyesang ikakabit natin dapat sa ating mga motor is legit Thailand made or Thai copy, basta made in Thailand. Tulad nitong sa akin, ang gamit ko na rim is Yoko Excellent Rim by Speed Mode PPR. Tapos naka-lighten na hub. Pasok na pasok sa Thai concept. Siyempre, dapat sakto po yung pares ng gulong na ating gagamitin. Magdedepende po yan sa concept na yung binubuo. Itong si Jopay ay street bike na Raider FI, kaya yung mga gulong niya is manipis. Sa harapan, 45 by 90. Sa likuran naman is 60 by 80, which is by far the most perfect combination when it comes to street bike. And of course, yung brand ng mga gulong na ating gagamitin is of course, may guidelines po tayo kung ano po yung mga brands na pasok sa Thai concept. For example, itong gamit ko ngayon is EMD IRC, It My Dust Tires. Pwede ka rin mag V-rubber. Kung ang build mo ay pang Vans concept, may mga guidelines din doon kung ano yung mga perfect na mga size ng mga gulong at mga brand ng mga gulong na pasok sa konsepto mga pre. I will be more specific and magfo-focus ako dito sa street bike kasi ito yung build ko sa motor natin na si Jopay. Actually, itong si Jopay, kamukha niya yung motor ni Kapwa. Ni ako si Kapwa kasi nasa NGO rules, non-pro po yung category na sinasalihan niya sa Rowan na motor show sa NGO Philippines. Kaya doon tayo na-inspire sa kanyang build. Kaya yung gamit natin na caliper stock lang po yan. Gamit natin na brake system stock lang po kasi inspired po tayo kay Boss Kapwa. Pero soon papalitan din natin ito ng ibang brand ng brake system. Plano natin is mag pro category tayo. Yung orig na mga pyesa yung gagamitin natin para dito sa ating motor na si Jopay. Of course, isa din sa mga basic rules ng Thai concept is dapat naka CNC or hand lathe or use bolts po tayo. Hindi pwede yung stock lang yung bolts na gamit mo. And sa mga alloy parts naman, dapat legit Thailand po yung ginagamit nyo for alloy parts. Katulad nitong sa atin, MTB po, tsaka TRC, yung ginagamit natin na mga alloy parts sa ating swing arm, sa ating shifter, sa ating T-post,
At sa ating handlebar is NUI po ang ating gamit. Ito naman sa ating suspension sa likuran, Schaefer PPR Speed Mode po yung gamit natin. Kasi legit Thailand brand po yan. At syempre mga boss, kapag naka-aftermarket hose na po kayo, katulad ng ginagamit ko, switch, pero wala pa tong QR or quick release. Ayan, 36 inches po yan. Kung mapapansin nyo, wala kayong nakikitang brake hose na lumalagpas sa ating head cowl. Kasi dapat tinatago yan na ang laswang tingnan. Okay, so be very careful sa ganong klaseng cleanliness mga pre. Okay, so madali lang yan, madali lang yan. At ito naman, ang disc natin is standard na pang wave. Tapos yung hub natin lighten. Okay, tapos ang bracket na ginagamit natin is pang wave din po to. Stock ng wave po to. Ang caliper na gamit natin is stock ng pang Raider FI. Pasok lang po siya sa stock ng pang wave. Dito naman sa upuan mga pre, dapat manipis po yung upuan na ginagamit natin. Katulad ng sa akin, JRP flat seat po yung ginagamit ko para mas maging more aggressive look po yung mga motor natin. Lumalabas kasi yung pagka-aggressive ng motor kapag naka-flat seat. Of course, naka-racing yung setup ng motor natin. Dapat naka-box step po tayo. Ang gamit po nating box step is MTV. Kasi gusto ko siya kasi napaka-simple lang. Pero it does its functionality. Yan, hindi parang robot na shifter. Ayan, clean but functional. Kita mo yan? Jexpeed GP2 lang yan mga pre. Pero ang ganda niyan tingnan at ang ingay din. Siyempre, of course, street bike tayo na sa motor show. Dapat naka-open pipe tayo. Depende sa setup ng ating mga motor. Well, no, Jexpeed is made in the Philippines. Kaya kung may kalaban ka na naka-open pipe pero made in Thailand, of course, mas lamang yun. Kasi dapat yung mga piyesang nakakabit sa motor natin, made in Thailand. Pero kung budget meal yung hinahanap mo, wala ka pang budget, Jexpeed is fine for you. Of course, street bike tayo, dapat loaded po yung engine natin. Dapat may modification sa ating engine or upgrade. For now, dito sa motor natin, stock lang po yan lahat. Kasi under warranty pa yung motor natin. Wala pa tong 1 year sa atin. Kaya hindi mo na natin ginagalaw yung mga engine component. Pag ikaw ay naka-engine upgrade, mas lamang talaga yung unit mo. Kasi dapat sa street bike, race ready po yan. Kaya dapat loaded po yung engine natin. Kaya for now, engine detailing lang muna yung ginawa ko sa ating unit. CNC bolts, tsaka naka-engine components essentials from TRC. Binawi na lang natin sa kanyang linis mga pre. Sa fender mga pre, sabi ng mga judge dito, mas maganda talaga gamitin yung sa stock ng Raider FI. Kaya ako, nag-order pa ako ng stock na Raider FI na fender para palitan tong sa Sonic 150 na fender. As you can see, more on CNC po yung mga ginagamit natin. Kaya yung sprocket natin din sa likuran is naka-CNC para match po siya sa konsepto na ating ginagamit. Yung kadena din natin, Motaro po yung brand niyan mga pre. Ang pinaka-importante sa lahat mga pre is yung overall look ng ating mga motor. Kahit gaano pa kamahal yung mga pyesa niyan pero mali yung execution, wala pa rin yan. Street bike tayo, dapat naka-lowered po yung mga motor natin. Pero hindi masyadong lowered kasi ginagamit yan sa daan. Sakto lang. Katulad nitong kay Jopay, sakto lang. Hindi sumasayad yung elbow sa daan. Ayan mga pre. Basta para sa akin mga pre, nagdedepende talaga yung build natin kung anong category yung usual na ating sinasalihan. Kung nasa non-pro yung mga laro mo, much better talaga na mag-focus ka sa mga original na Thailand na mga pyesa. Kung ikaw naman ay mahilig sa mga madidiin na mga copy parts, make sure na lang na malinis at sakto po yung pag-execution ng mga pyesang kinakabit mo. Kasi kahit anong mahal ng mga pyesang kinakabit mo dyan, kung mali naman yung execution at hindi function, ay talo ka pa rin. Pero kung the moment na na-perfect mo yung parts, build, execution, functionality, cleanliness, and overall build na ay naku po, sigurado po akong marami po kayong awards na matatanggap at pwede po kayong mag-overall champion sa mga show na sinasalihan nyo. So that is all for now mga pre. Kung meron pa kayong mga ibang katanungan, comment nyo lang dyan sa comment box section sa ibaba. Thank you very much for watching Bossline TV. Good luck sa mga build nyo and good luck sa mga upcoming shows.
power!